Nagumpisa ng pumasok ang mga kalaban. Tila ba ang kanluran at hilagang bahagi ng ating teritoryo ay napasok na nila? Paanong gantong kabilis ang ginawa nilang pagkilos? Ano ba talagang nangyayari dito sa kaharian natin? Mga traidor, hindi kong akalain na magagawa nilang traidorin ang ating hari ng ganito na lamang. Sinasabi na nga ba, iba ang pagkilos ng matandang yun. Iba ang kanyang mga ginagawa at iba kung makatitig sa ating hari. Nasaan ang hari? Sigurado niyo bang nasa loob siya ng ating kastilyo? Hindi namin matitiyak yan. Lalong-lalo na at wala pang nakakakita sa kanya magpasa hanggang ngayon. Dumating din ang pagkakataon. Hindi na akong makatitiis pa. Kailangan nang tapusin ang kahibangang ito. Lalong-lalo ka na, dayuhan. Kung gayon, sinasabi ko na nga ba, matagal na ang aking paghihinala tungkol sa iyo. Matagal na kitang minamatyagan. Hindi mo na rin natiis pa at lumitaw na ang tunay mong kulay. Tanda, hindi ka isang tao. Mabuti at alam mo, kung nagawa niyong talunin ang aking kapatid, hindi ako. Matagal kong inaral ang gawi at karunungan ng mga tao dito. Matagal kong inaral ang kapangyarihan mo, Hatnedel Kurab. Ngayong nakamit ko na ang karunungan upang tapusin kayong dalawa. Hindi na akong magtatago pa sa balat kayong ito. Magandang gabi sa inyong lahat mga kahaswang at panibagong kwento po tayo ng katatakutan, kalungkutan, kasiyahan at mga suspense sa ating pinakamahabang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Kung ating matatandaan sa ating nagdaang kabanata ay nagkaroon ng pagbabalik tanaw ang ating mga bida gamit na rin ang kakayahan ni Valentina at ang alaala nitong si Zen patungo sa kung ano ang naganap sa mga sandaling sila ay naglakbay at kung saan sinasabi nga na lumitaw ang mga bathala upang tapusin ang kanilang kaibigang si Zen. Kung matatandaan, doon ay muli nilang nakaharap ang bathalang si Uno. Ang bathalang may kakayahan na kahit pang paulit-ulit siyang puksain at tapusin, ang kanyang presensya, ang kanyang espiritu, ay nagbabalik lamang patungo sa kanilang dimensyon upang sa muli ay muling mabuhay at isilang. Ito ay katulad ng konsepto ng kapangyarihan at kakayahan ng puno ng buhay na tinataglay at pinangangalagaan ng mga engkanto, kung saan kung inyong matatandaan ang paglalarawan sa kanila, na sa tuwing may mamamatay na engkanto ay nagbabalik lamang ang espiritu nito patungo sa mga bunga ng punong ito upang sa muli ay isilang bilang bagong engkanto. Parang ganun din gumagana ang kapangyarihan nitong si Uno, na kahit ilang beses siyang puksain, paslangin, babalik at babalik siya. Maaaring may katagalan, maaaring ilang panahon ang lilipas na kung sa mata ng mga tao ay napakatagal na. Ngunit para lamang sa konsepto ng oras ng mga bathala, ito ay pansamandali lamang. Ito ang kadahilanan kung bakit kahit ilang beses na magapi itong si Uno, kahit mapas lang siya, hanggat hindi tuluyang nasisira ang kanyang espiritu, naroroong lilitaw at lilitaw siya sa magkakaibang panahon at kasaysayan ng tao. Ito ay upang ipagpatuloy ang kanyang kagustuhan, kanyang layunin na maagaw ang karapatan kay Kriston at maging bagong tagapamahala ng sandaigdigan. Kaya naman sa pagkakataong iyon, kahit pang inaasahan na dapat ay tapos na itong si Uno, mabilis itong nagbabalik sa kanilang lugar o sa kanilang kinaroroonan upang ipagpatuloy ang kanyang adhikain na tapusin itong si Zen at tapusin ang hari ng mga tao. Sa ganong kadahilanan, nagawang matipon nitong si Uno ang ilan pa sa mga bathalang nagnanais na pabagsakin si Kriston. Kung isipin,
Isa si Uno sa pinakamagaling pagdating sa pagpaplano. Bagamat wala siyang kakayahan upang makita o masilip ang hinaharap ng kung sino man, upang magkaroon ng prediksyon sa kung ano ang mga susunod na magaganap, maski na sa mundo ng mga tao. Subalit ang kanyang kakayahan sa pagpaplano, ang kanyang kakayahan sa antisipasyon ng maaaring maganap ay walang kaparis. Paliban pa doon, napakarami ang kanyang kaparaanan upang makabalik sa daigdig ng mga tao. Tila bang naging personal na vendetta na nitong si Uno ang tapusin at wasakin ang buhay ni Zen at tigilan ang kanyang pag-iral sa mundong ibabaw. Subalit, muling nabigo itong si Uno. Ngunit kaakibat nito, sa pagkakabigo ni Uno, sa pagkakagapi ng mga bathala, naroroong sa hindi inaasahang pagkakataon, natalo itong si Kriston. Bagamat hindi siyang napaslang, naroroong tila bang nakansela ang kanyang kapangyarihan at naipadala siya sa kanyang sariling bilangguan. Ito ay sa kadahilanan na ang matalino, mapanlinlang at ang tusong bathala na nagngangalang Faust ay naroroong lumitaw upang tapusin sila nitong si Zen. Mabuti na lamang ay nagawang kumilos kaagad nitong si Zyro upang maihiwalay ang kapangyarihan at alaala ni Zen mula sa kanyang pisikal na anyo bago pa itong tuluyang mawasak. Sa mga taong lumipas, sa pagmamasid ng pangkat nila Kulas, mabilis na dumaan sa kanilang mga mata ang 30 taon na tila bang naroon silang muli sa kaganapan na magdidikta ng kapalaran ng mga antingero. Ang kaganapan kung saan ang kaharian ng mga tao ay muling naharap sa kapahamakan at halos pagkagunaw nito nang salakayin sila mula sa loob ng kanilang mga pinagkakatiwalaan na mga antingero at nilalang. Mga kahaswang, huwag kaligtaan ng paglalike, pag-comment at pag-share ng ating video at mag-subscribe ka na rin po kung hindi ka pang nakapag-subscribe upang patuloy ka maging updated sa ating mga storyang kagaya nito. Naglalapag po tayo ng mga kwento almost everyday. Kaya naman po sana ay masuportahan nyo ang ating munting channel at ang ating mga storya. Dumako na tayo sa ating kabanata sa araw na ito. Alam nyo, noon pa man parang iba na talaga ang kutob ko dyan sa matandang yan. Kakaiba talaga yung kakayahan niya at saka kakaiba siyang magsalita at mag-isip. Kaya pala ang lakas talaga ng pang-amoy ko. Ngayon nauunawaan ko na. Siya pala ang pinaka-ultimate na kalaban natin dito. Alam nyo, kung alam ko lang yon nung nandun pa tayo sa kapanahonan ni Haring Zed, baka binali ko ng leeg niyan. Kaya pala ang bait-bait niya sa atin. Kaya naman pala, todo ang pagsuporta niya sa atin. Ayaw niyang malaman natin yung mga maduduming plano niya para dito sa kaharian. Parang mas ginusto niya yung maipadala na tayo paalis dun sa kaharian nila at magawa niya ang plano niya. Ay nako, mapalad siya. Hindi ko siyang natunugan kaagad. Pero nasa isip ko na yon. Hindi ko ngang mapaniwalaan yon. Ang bait-bait niya sa atin, parang naging lulo na natin siya tapos ganyan pala yung kanyang tonay na kulay. Toteng, nakasama pa natin siya sa pagkikipaglaban. Yun pala, isa din siyang kalaban. Tunay nga na mapanlinlang ang mundo at hindi natin masasabi kung ano ang tunay na motibo ng isang nilalang sa kabaitan nito. Kaya nga ako nahihirapang magtiwala sa mga labis ang kabaitan dahil sa mga kaganyang uri. Kung sino pa ang pinakamababait na para bang walang magagawang masama ay siya pa ang may pinakamaitim na budhi. Subalit ito ang kadahilanan kung bakit nagpapatuloy ang mundong ito. Ang balanse sa kasamaan at kabutihan. Hindi maaaring umiral ang mundo nang purong kabutihan lamang ang naroroon. Tama ka dyan, Sir Ed. Ang mundo ay umiiral at patuloy na nabubuhay at tumatakbo ang panahon dahil na rin sa balanse ng masama at mabuti, ng liwanag at kadiliman, ng mga makapangyarihan at mahihina. Subalit ang kaganapang ito ay hindi nasusulat sa mga aklat. Oo, at alam ko, nabasa ko na may nakalaban nga ang hari na isang makapangyarihang nilalang. Pero hindi kong akalain na ang nilalang na yon ay mismong isa sa kanyang
pinagkakatiwalaan. Ay, Kaya nga yan ang sinasabi ko sa iyo, Ninang. Yang niltaba na yan, sooner or later, tutuklawin tayo niyan. Nakita na namin yun minsan eh. Abay, tiwalang-tiwala kami sa kanya. Bilib na bilib kami sa kanya. Tapos ang ending, siya din palang magpapahawak sa amin. O kita mo tuloy, alam mo ba, yung panahon kung saan nakalaban namin yung siniltaba, kung ano-anong nangyari sa kanya, naging aswang pa nga yan eh. Tapos, ewan ko ba kung bakit ayaw kaming tantanan. May mga adhikain pa siya na gusto niyang siyang maging makapangyarihan. Ang ending, tauhan pala siya ni Uno. Kaya sinasabi ko sa iyo, Ninang, huwag mo masyadong pagkatiwalaan yung siniltaba. ano ka ba, Kulas? Tandaan mo, iba na ang timeline na ginagalawan nyo. Wow! Marunong ka na ng English ha. Abay, anong akala mo sa akin? Isa akong scholar. Marami ang aking karunungan. At ang salitang Ingles ay isang natural lamang na karunungan para sa akin na para bang hangin na hinihinga mo sa bawat segundo. Wow! Ikaw nang magaling. Ha! Kung ikaw, parang hangin niya na hinihinga mo, sa akin yung English na yan, parang inuutot ko lang yan. Ganon yan kasimple. Basic. Teka nga. Ano bang nangyayari sa labanang ito? Asan ba si Haring Zed? At saka, bakit wala tayong magagawa? Parang nandito lang tayo, parang mga patingaw na palakad-lakad. Dahil sa alaala na lamang ito at nanonood lang tayo. Oo nga pa rin, Kulas. Isipin mo, nanonood ka ng seneng live action. At doon nga ay biglang nagbago ang kapaligiran nitong si Kulas. Ipinakita dito ang isang bakanting lote sa likuran ng kaharian, kung saan naroroong nakalutang sa ere itong Haring si Zed. Makikita naman si Profesor Del Curab na naroroong nakahandusay na. Duguan, putol ang kaliwang kamay, at naroroong tila bang nag-aagaw buhay. Habang isa pang nilalang ang nakalutang sa ere. Hawak-hawak ang isang negatibong patalim na parabang nababalot ng enerhiyang animoy mailalarawan bilang itim na kidlat, subalit papapasok ang tila bang enerhiyang paghigop nito. Castro, hindi kong akalain na sa lahat ng mga pagkakatiwalaan kong nilalang sa kahariang ito, ikaw ang nasa likod ng mga pagsalakay. Ikaw ang nasa likod ng mga abnormal na kaganapan, maging sa kaharian ng mga aswang. Marami ang namamatay sa maling akala, mahal na hari. Kagaya mo, isa kang dayuhan lamang sa mundong ito. Bakit bang ikaw ang namumuno? At sino bang nagpasya na ikaw ang manguna sa mga tao? Alam mo, mas mainam kung sana ang aking kapatid o ang aking pamangkin na si Gulpo na lamang ang nanatiling pinuno ng lugar na ito. Ngunit sa antas ng aking karunungan ngayon, sa pagtatagumpay ko na makuha ang kristal na itim ng impyerno, kahit ikaw na hari, hindi na akong mapipigilan pa dahil ang kapangyarihang tinataglay ko. Kayang baliktarin ang mga kakayahan nyo, maski na ang kapangyarihan mong mabuhay pa ulit-ulit ay hindi nang magaganap pa. Sinong pipigil sa akin sa kaharing ito? Sinong pipigil sa akin sa mundong ito? Maliban na lamang kung makialam ang mga bathala at mahatan na alam kong hindi nilang gagawin. Mas marami ang gustong mamatay ka kesa sa mabuhay ka. At ako ang magiging kasangkapan upang matapos ka. Walang kwenta ang Del Curab na yan. Masyado siyang mabait para sa isang puno ng akademya. Kaya naman mabilis siyang mauto at mapaniwala. Kaharap ng Haring si Zed, itong si Profesor Castro, na lumalabas na may kaugnayan pa pala sa pamilyang kinabibilangan ni Gulpo. Ang hibang na tao na nagawang ipadala nitong si Lazen sa dimensyon o lupain ng mga halimaw. Tila yatang matagal na pinaghandaan ng matandang ito ang kanyang pagbabalik o paghihiganti sa pangkat nitong si Zed at ng lahat ng mga antingero na pinaniniwalaan niya
na dahilan ng pagkasawi ng kanyang kapatid at ng pagkatanggal sa posisyon at kapangyarihan ni Gulpo. Walang ibang sinisisi itong si Castro, kundi ang hari na dayuhan sa kanilang panahon, ang Haring si Zed. Makikita ang kapangyarihang tinataglay nitong si Castro, ang tunay niyang kapangyarihan. Bukod sa kakayahan nito na buhayin ang mga nasawi sa lugar ng labanan, kayang-kaya din ni Castro ang pumaslang gamit lamang ang kanyang isipan. Ito ang kadahilanan ng pagbagsak nitong si Profesor Del Curab. Ito ay dahil sa pinilit nitong profesor ang depensahan ng hari mula sa tigalpong taglay at pinakawalan nitong si Castro ang pamatay na pag-atake na sa kadahilanan nito ay naputol ang kamay ng profesor at nawalan ito ng malay. Sabihin mo, sino ang nasa likod nito? Ano ang mapapala nyo sa ginagawa niyong panggugulo sa kaharian ng mga tao? Gusto niyo bang mawala sa balanse ang mundong ito? Gusto niyo bang maglipa na ang masasama at mawala na ng kapayapaan ang sandaigdigan? Sa ginagawa mo, Castro, ikaw na rin ang gustong sumira sa lupaing ibig na pangalagaan ng inyong angkan. Pweh, hindi mahalaga sa akin yan. Kapangyarihan. Kapangyarihan lamang ang aking gusto. At sa gagawin ko, sigurado ako kapag nakuha ko ang puso mo. Ang puso nitong si Del Curab. Kapag nagamit ko ito sa paglikha ng aking mga mutya, isang perpektong mutya ang aking tataglayin. Pasensyahan tayo. Ang kagaya mo ay hindi minsan man naging isang pinuno sa mata ko. Kaya naman tanggapin mo ito, dayuhan! Doon ay nag-umpisa ang pagsasalpukan ng puwersa nitong si Profesor Castro at nitong si Zed. At hindi nagsisinungaling ang profesor. Ang kanyang kapangyarihan ay pinapantayan ng kapangyarihan ng Haring si Zed. Bagamat naroroong nakalabas na ang halos 4 ng gabay nitong si Zed at gamit niya na ang mga maalamat na relika, kayang-kaya itong tapatan ng kapangyarihan nitong si Castro at ang iisa niyang sandata, isang tila bang maliit na baston na may talim. Kakaiba ang itsura nito, maging ang mga simbolong nakaukit dito. At maliban doon, ang tila bang malakristal na nasa dulo nito na naglalaman ng iba't ibang uri ng espiritu na parabang ikinulong dito. Para bang ito ang nagiging kapangyarihan na ginagamit nitong si Castro. Mga nilalang na nailagay niya sa loob ng kanyang baston. Sinasabi ko sa iyo, pawang mga laruan lamang ang ginagamit mo. Pawang mga laruan lamang para sa akin ang ginagamit mo. Dahil taglay ko na ang itim na kristal ng impyerno. Nagawa kong maabsorba maging ang mga pinakamakapangyarihan sa dimensyong iyon na naririto ang kanilang mga espiritu. Pagmasdan mo ang kapangyarihang tatapos sa iyong kahibangan. Itinaas nitong si Castro ang kanyang baston. Nakakasilaw ang liwanag nito. Tila bang pinapantayan nito ang liwanag ng kapangyarihan nitong si Profesor Del Curab nang minsang kalabanin nila ang mga ibig na sumakop sa kanilang kaharian. Maging ang kapangyarihang apoy na tinataglay nitong si Haring Zed, ang puting apoy mula sa kanyang mutya, naroroong naaapula ng kapangyarihan ni Castro. Tunay nga na sa maraming taong lumipas, masinsinan niyang inaral kung papaanong talunin at kontrahin ang lahat ng mga kapangyarihang tinataglay ng hari. Naging malapit siya sa profesor na si Del Curab dahil sa alam niyang ito ang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa kaharian ng mga tao. Nagawa niyang makalikha ng isang espesyal na uri ng orasyon na tila bang inihanda niya para lamang dito sa profesor. Alam nitong si Castro na sa sandaling tangkain niyang paslangin ang hari ay sasaklolo ang profesor. Ngunit ang orasyong inihanda niya ay hindi talagang para sa hari dahil sa nangsanggay nito ng profesor na si Del Curab. Kumapit sa kanya ang sumpa
dahilan upang mawala ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang depensa. Kaguluhan ang nagaganap sa buong kaharian dahil nga habang nakikipaglaban ng hari dito kay Castro, ang kanyang mga kaalyado, ang mga kasabwat nitong si Castro mula sa iba't ibang dimensyon, mga nilalang na nagtanim ng puot sa haring si Zed. Mga nilalang na naniniwalang hindi karapat-dapat maghari o mamuno ang isang dayuhan. Mga nilalang mula sa itaas na dimensyon kagaya ng mga mahatan, anghel at maging iilang bathala, nakasuporta dito sa plano ni Castro na pabagsakin ang mortal na hari. Batid ni Castro ang isang kagaya ni Haring Zed na kayang makipaglaban ng sabayan sa mga bathala ay hindi basta-bastang mapapabagsak anumang puwersa ang gamitin niya kung hindi niya itong gagamitan ng kakayahang nagmula sa mismong mahatan at mga bathala na gustong paslangin itong si Zed. Ang mismong bathala na kamuntikan ng mapatay ni Zed ang nagbigay sa kanya ng patalim na pinaniniwalaan na kayang tumapos sa anumang uri ng antingero. Hanggat may dugong nananalaytay dito na dugo ng isang tao, magkakaroon ng reaksyon ang patalim na ito sa oras na maisaksak ito sa kanyang puso. Ang natatanging sandata na may kakayahang patigilin ang immortalidad ng haring si Zed, ang kakayahan niya upang paulit-ulit na mabuhay, magkaroon ng reinkarnasyon at hindi matapos ang siklo ng kanyang pananatili sa eksistensya sa mundong ibabaw. Subalit, kung gaano kamakapangyarihan itong si Castro, kung gaano niyang pinaghandaan sa loob ng napakaraming dekada ang pag-ataking iyon, ang haring si Zed ay nakahanda na sa ganong uri ng mga sakuna, krisis na maaari nilang kaharapin dahil nga simula nang bumaba siya mula sa mundo ng mga bathala na ipagpaon na sa kanya ng mga bathalang nasa kanyang panig ang maaaring paghihiganti ng mga bathalang nagawa niyang matalo sa paligsahan sa kanilang mundo. Nakapanghihinayang ang talento at kapangyarihan mo, Castro. Kung sana ay ginagamit mo lamang yan sa tama at nararapat. Napakapayapa at napakagandang mundo ang ating masasaksihan. Ngunit nagpalamon ka sa kasakayman, buot at kapangyarihan. Nagpasailalim ka sa pag-uutos at kapangyarihan ng mga bathala. Kung gayon, alam mo ang tungkol sa patalim na ito. Mismo, dahil yan din ang ginamit sa akin ng bathalang yun ng kalabanin niya ko. Ang patalim na kayang pumaslang sa sino mang may dugong tao. Kahit pa mga immortal, hanggat may nananalaytay na dugo ng isang ordinaryong tao, kayang patayin yan. Akala mo ba, hindi kong makikilala ang orang tinataglay mo mula sa medalyon ng mga mahatan? Hindi na yang bago sa akin. At ang karunungang nagmula sa impyerno. Hinayaan kita na makuha mo ang itim na kristal dahil sa pag-asang mamumulat ang mga mata mo kapag nakita mo ang kasakiman, kasamaan at ang pagkawasak na nakapaloob sa kristal na ito. Subalit sa halip, niyakap mo ito at inari mo bilang sariling kapangyarihan. Castro, kasama ng mga bathala at mahatan na ibig na pabagsakin ako. Ibabagsak kita. Magawa mo man akong tapusin sa panahong ito. Isasama kita. At ang lahat ng mga sumpa at kapangyarihang tinataglay mo ay masasama sa libingan mo. Kung meron mang mamamatay dito, ikaw lamang yon, Peking Hari. Ikaw na dayuhan na sinira ang normal na takbo at siklo ng aming mundo. Ikaw lang ang mamamatay sa tulong ng mga kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng mga bathala at mahatan. Itong sayo! Dito ay inilabas nitong si Castro ang kanyang espadang kristal. Kristal na puro ang makikitang taglay nito. Dahil nga sa makikita sa loob ng talim nito, ang nag-uumapaw na enerhiyang nagpapaikot-ikot dito. Maliban pa doon, ang marka ng mahatan ay naroroon sa hawakan ng patalim. Panday ng mga makapangyarihang mahatan ang gamit niyang sandata. Illegal, pinagbabawal. Dapat ay hindi umiiral ang sandatang yon sa mababang dimensyon. Ngunit dahil nga
Sa ibig na ng mga mahatan at bathala ang mapatay itong si Zed, inaprobahan ang paglitaw nito sa mababang dimensyon. Isang abnormal na sandata kasama ng patalim na hawak-hawak nitong si Castro upang itarak sa puso nitong haring si Zed. Nagpatuloy ang kanilang paglalabanan. Walang gamit na gabay o anumang kagayang uri ng mga kakayahan nitong si Haring Zed, itong si Castro. Purong kadiliman, purong bendisyon ng mga bathala at mahatan ang kanyang tinataglay na nakapaloob sa kanyang katawan. Ngunit kung titingnan ang kanilang labanan, halos pantay o di kaya nakalalamang ang kanyang kakayahan laban dito kay Zed. Umaasa ka sa mga gabay mo! Umaasa ka sa mga ritual mo! At sa mga relikang taglay mo! Ngunit kung tatanggalin itong lahat sa iyo, wala kang silbi. Isa ka lamang basura, patingaw dito sa lupang ito. Peste at walang kuwenta. Kung wala ang mga mutya mo, kung wala ang mga relika mo, at wala ang mga espesyal na uri ng kagamitan, sino ka ba? Wala! Wala! Hindi ka man lamang maharlika, ni wala kang mataas na uri ng dugo na nananalaytay sa iyong katawan. Pagkatapos, maglalakas ka ng loob na pamunuan kami. Nakakalimot ka yata kung sino ang pinagmulan ko. Sinong may sabi sa iyo na isang ordinaryong tao lamang ako? Sa mga sumunod na kaganapan, makikita ang pagbibitak-bitak ng lupa at paglitaw dito ng mga kulay dilaw na kidlat. Naroroong tila bang natutunaw na ang kapaligirang pinaglalabanan nito. At doon makikita ang ibong nag-aapoy, ang isa sa mga gabay nitong haring si Zed, na naroroong lumilipad sa ibabaw, bandang likuran ng hari, kasabay ng paglitaw pa ng ilang mga nilalang. Ngunit agad na nagkaroon ng reaksyon ang hawak-hawak na patalim nitong si Castro. Kaugnay nito, tila bang nahati ang espasyo ng kanilang pinaglalabanan mula sa liwanag na kulay dilaw dito sa haring si Zed. Naroroong nahati ang espasyo sa isang madilim na ulap na para bang pilit na nilalamon ang liwanag ng hari. Ito ay purong kapangyarihan ng kasamaan, kapangyarihan ng bathala ng kailaliman. Ngayon, siguro naman nalalaman mo na kung sinong bathala ang iyong kinakabangga. Mukha yatang siya mismo ay naririto na upang batiin ka, ang aking Panginoon, ang bathala ng kailaliman, kadiliman, at ng kamatayan. Dumadagundong ang mga pagkulog at pagkidlat sa kapaligiran. Dumadagundong ang pagkidlat, pagyanig ng lupa, at pagkulog sa maraming parte ng kapaligiran. Dahan-dahan, tila bang lumitaw ang isang itim na guhit sa ere. Maya-maya pa ay parabang nabibitak at napupunit ito. Sa kabila ng linya o tila bang portal na unti-unting napupunit, makikita ang mga kahindik-hindik na nilalang na parabang humihingi ng tulong. Tila bang nahihirapan at naghuhumiyaw. Doon lumitaw ang dalawang nakakatakot na kamay at sumilip ang isang kahindik-hindik na mukha. Ang bathala ng kailaliman. Nangangasiwa sa lahat ng mga namamatay. Nangangasiwa sa lahat ng mga nasawi. Naghahari sa kailaliman. Ang bathalang kabaliktaran ng bathala ng buhay na naroroong nangangasiwa naman sa kaibabawan. Sa kabuuan, may 3 pangunahing bathala. Kabilang na ang bathalang si Kriston. Bukod pa dito ay ang bathala ng pagkabuhay na nangangasiwa sa lahat ng may buhay sa ibabaw ng lupa sa iba't ibang dimensyon. At ang isang pinakamasama, isang nilalang na ayaw makaharap ng sinuman, ay ang bathala ng kailaliman at kabilang buhay, na naroroong nakatitig ang nakangising mukha sa hari ng mga tao.
Nagkita din tayo. Matagal ko nang pinangarap at inasam ang magkaharap tayo, Dayong Hari. Kamusta? Nag-aantay na ang sandaigdigan sa kabilang buhay para sa iyong pagdating. Kung gayon, ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito, ang panggagamit sa lalaking ito at sa iba pang bathala. Kung gayon, kagustuhan mo ang kaguluhang nangyayari sa aking nasasakupan, Oblivar. Huwag ka namang masyadong magalit sa akin. Walang personalan. Nalulungkot ang aking kaharian. Kulang na ako sa mga makapangyarihang nilalang. Kaya naman, ang makuha ka at maipadala sa kabilang buhay, kasama ng ilan pa sa mga tagasunod mo, ay isang magandang oportunidad para sa akin. Natatalo na ako ng kapangyarihan ng bathala ng buhay at liwanag. Kaya bakit hindi mo akong samahan sa aking mundo? Kung gayon, si Oblivar ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang isa sa 3 pinakamakapangyarihang bathala. What? 3 makapangyarihang batala? Teka, kung 3 sila, kabilang ba dun yung tatay nitong sila Paring Zed at Paring Zed? Nagkakamali ka. Tanging ang bathala ng liwanag at buhay, ang bathala ng kabilang mundo at kamatayan, at ang bathala ng mga dimensyon na si Kriston. Silang 3 lamang ang kinikilalang pinakamalalakas na bathala. Dahil sa ang tinutukoy mo, ang manlalakbay ay tinalikuran na ang pagiging bathala. Kaya naman hindi siyang nabibilang sa herarkiya ng kapangyarihan. Taliwas ang kanyang kakayahan at katangian at hindi itong akma upang ikumpara sa mga bathala. What do you mean ba, Sir Ed? Mahina lang ang powers nitong si Paring Haring Zed at ni Among Zen? Hindi siyang kasing lakas ng mga bathala? Nagkakamali ka. Dahil kung iisipin, ayon sa pagkikwento sa akin ni Haring Zed at sa pagkikwento ng mga nakalathalang impormasyon, ang manlalakbay ay tila bang nabagot na sa kanyang pagiging bathala. Kaya naman iniwan nito ang kanyang pagiging isang makapangyarihang nilalang upang magpagala-gala sa maraming panahon at maraming daigdig. You mean to say, kagaya ng lagalag na batalang si Zyro? Parang ganon. Dahil tagasunod niya itong si Zyro. Kanya nga nagtataka ako kung bakit hindi isiniwalat ni Zyro ang katotohanan tungkol sa ama ni Zen at ni Zed. O maaaring, maski siya, walang nalalaman sa kung sino talaga ang kanyang guro at kung saan itong naroroon. Posible ang ganun. May mga bulag na tagasunod na dahil sa paghanga at pag-idolo sa isang uri ng nilikaw nila lang, maski nang hindi nila itong nakakausap pa, nakikita o nakakadaupang palad, ay nagiging guro nila ito dahil na rin sa mga prinsipyo nito at karunungan. Dahil wala akong makitang dahilan kung bakit hinding ipaalam nitong si Zyro ang mga bagay tungkol sa ama nitong si Zen noong sila ay magkasama pa. Posible nga ang sinasabi mo. Subalit ang kaharap ngayon ng Haring si Zed, si Oblivar, ay ibang usapan. Napakalawak ng mundo ng mga patay, mga yumao, nasawi at nagtungo sa kabilang buhay. Ngunit tila yata nagkakaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga kapangyarihan. Kaya naman tilang pilit na kinukuha niya ang mga makapangyarihang nilalang kagaya ng Haring si Zed at ng profesor na si Delcurav upang maging parte ng kanyang kapangyarihan. Dahil di umano lahat ng mga nilalang na napupunta sa kabilang buhay at sa pangangalaga nitong si Oblivar, nadaragdagan ng kapangyarihan nito. Nagiging parte ito ng kanyang kalakasan. Ibig nyo bang sabihin
yang si Oblivar may balak na gawing sakope ng daigdig ng mga bathala, kaya gusto niyong makuha ang kapangyarihan ni Paring-Haring Zed at ni Profesor Delcurab? Posible ang sinasabi mo. At hindi malayong mangyari iyon. Dahil kung magagawa niyang makontrol ang sandaigdigan ng mga bathala, ibang kapangyarihan ang makukuha niya. Ang kapangyarihan upang hamunin ang nag-iisang tunay na lumikha. Ibig mong sabihin, ganon ka-ambisyoso yang si Obligado? Gusto niyang kunin yung kapangyarihan ng lahat ng batala para ma-challenge niya yung pinakamakapangyarihan sa lahat? Wow! Ang galing naman ng pangarap niya. Sky is the limit. Pero may pag-asa bang makakalaban ito at matalo ni Haring Zed? Makakaya niya kayang tapatan ang kapangyarihan ng isang bathalan ng kailaliman? Hindi kong alam. Hindi ko naman kabisado ang kapangyarihan ng Haring si Zed. Makailang ulit ko lamang nakita ang kanyang kakayahan pero hindi sa kasagaran. Kaya naman wala akong basehan o sukatan kung ang kanyang kakayahan ba ay magagawang kalabanin at tapusin ang isang bathala ng kabilang mundo at ng mga namatay na. Si Oblivar ay isang makapangyarihan at hindi nang kwestiyon sa kanya ang kanyang kalupitan. Gagawin niya ang lahat upang mapa sa kanyang teritoryo lamang ang lahat ng makakapangyarihan. At sigurado ako, may inihanda siya na uri ng ritual upang mapunta sa kanyang mundo itong si Haring Zed oras na masawi ito. Tama, dahil malabong itulot ng iba pang bathala na kung sakasakaling mapatay itong si Haring Zed na mapunta sa kanyang teritoryo dahil nangangahulugan lamang ito ng banta para sa lahat ng mga bathala at hindi iyong tutulutan ng mga kagaya ng bathalang nakilala natin at nakita. Kung susumahin, lahat ay tila bang umaayon sa plano nitong si Oblivar. Ang lahat ng kaganapan, ang pagkamatay ni Zen, ang pagkasawi ng maraming mandirigma, ang paglalaho ni Kriston na siyang pangunahing balakid sa kanyang mga plano. Lahat ng ito ay tila bang umayon dito sa disenyong plano ng bathalang si Oblivar. Dahil hanggat naroroon at umiiral itong si Kriston, walang mangyayari sa kanyang mga plano. Hindi siyang uusad sa kanyang balak na pagsakop ng tuluyan sa daigdig ng mga bathala. Tila bang may mahalagang ginampanang papel ang pangingialam ni Faust, bagamat hindi itong direktang kagustuhan nitong si Oblivar. Biglaan ang pangingialam ng bathalang si Faust, ngunit ang ginawang ito ng isa pang bathala ay naging pabor sa kanya at mas napaaga pa ang pag-uumpisa ng panghuling parte ng kanyang plano, ang pagharap dito sa Haring si Zed at ang pagtapos sa kanyang buhay. Sa oras na mapunta ka sa aking teritoryo, sa oras na mapailalim ang kaluluwa mo sa aking kapangyarihan, magagawa ko ng tumagos patungo sa mundo ng aking mga kauri. Nang sa gayon, maumpisahan ko na ang aking kagustuhan at mga plano. Oras na siguro para pasyalan ang tunay na nag-iisang lumikha sa ating lahat. Oras na upang patalsikin siya at mapalitan ko na. Dahil ako, si Oblivar, ang tanging nag-iisang pinakamakapangyarihan sa lahat, na sino man sa inyo, hindi akong magagawang pigilan pa. Kaya naman, hari ng mga tao, huwag mo sanang isipin na ikaw ang pinakamahalagang nilalang sa mundong ibabaw, dahil parte ka lamang ng kwento ng maraming digmaan. At ngayon, kasangkapan ka sa aking paglakas. Subalit, Panginoon, ipinangako niyo sa akin ang puso niyang si Zed at ng profesor na si Delcurab. Hindi ho ba? Huwag kang mag-alala, Castro. Ang pangako ay pangako. Mapapasa iyo ang puso ng dalawa. Sa oras na matapos natin
ang panlalaban ng isang ito. Doon nga ay biglaan na lamang na naging alerto itong haring si Zed. Tila bang naramdaman niya ang biglaang pagbugso ng kakaibang enerhiya sa kanilang kapaligiran. Itinaas niya ang kanyang depensa. Naging alerto ang 4 niyang gabay at naroroong makikita ang makapal na harang ng espiritual na enerhiya na pumapagitan sa hari at sa dalawang puwersa ng nilalang na ito. Ang kapangyarihang nagmumula kay Castro at ang kapangyarihang nagmumula kay Oblivar. Akala mo ba'y hindi kong pinaghandaan ito, hari ng mga tao? Dayuhan! Ang kapangyarihan mong nagmumula sa liwanag ay direktang nakakonekta sa araw. At ngayon, magagawa mo kaya na tawagin ang iyong kapangyarihan kung walang araw? Doon ay tila bang naganap ang isang eklipse. Isang artipisyal na eklipse. Dahil nga sa hindi naman kayang kontrolin mismo nitong si Castro ang buwan, lumikha siya ng isang enerhiyang tatakip sa liwanag ng araw sa buong kalupaan ng mga tao. Sa kaparaanang ito ay mawawala ng koneksyon ang espiritual na kapangyarihan nitong si Zed mula sa liwanag na nagmumula sa araw. Dahil doon, bahagyang manghihina ang kanyang kapangyarihan. Bagamat maaring ituring na ito ang pangunahin niyang sandata at kakayahan, ngunit maliban sa liwanag, maliban sa init, maliban sa enerhiyang nagmumula sa araw, may ilan pang kakayahan itong si Zed na hindi nangangailangan ng direktang koneksyon sa liwanag o sinag ng araw. Ilan dito, mga karunungang siya mismo ang lumikha, nag-eksperimento, gumawa. Ang ilan, ginawa niya ng modifikasyon mula sa mga naunang karunungan, mas pinagtibay, pinag-ibayo at mas ginawa niya itong mabisa. Ito ang kanyang ginamit dahil sa alam niya at naramdaman niya na hindi dumadaloy mula sa sikat ng araw o sa liwanag ng kalangitan ang kapangyarihang kakailanganin niya upang kalabanin itong dalawa. Napilitan itong haring si Zed na dalawa sa kanyang mga gabay ang absorbahin niya ang kapangyarihan at gawing sarili upang magawang sabayan ng kapangyarihan ni Oblivar. Ang bathalang sa tinagal-tagal ng panahon ay bibihirang magpakita sa kalipunan ng mga bathala sa kanilang mundo. Ang bathalang tila bang pinagbawalan ng bathala ng liwanag at buhay na muli pang tumapak sa kanilang pangunahing dimensyon. Kadahilanan upang gustuhin ni Oblivar ang lipulin ang lahat ng mga bathala at puksain ang bathala ng liwanag at ng buhay. Ngayong wala na si Criston at hindi na siyang balakid pa sa mga plano ko. Tanging ang bathala ng liwanag na lamang ang natitirang kasangga mo. Ngunit Zed, nakatadhana na, naiguhit na ang iyong kapalaran. Mapapasa akin ka at ang iyong kapangyarihan. At gamit ito, uumpisahan ko ang revolusyon kontra sa mga bathala. Ikaw, tanda, gawin mo ang trabaho mo. Tapusin mo na ang labang ito. Masusunod, Panginoon! Biglaan na lamang na tila bang nakarinig ng mga nakakatakot na pagdaing, mga pag-ungol. Ang lahat ng naroroon at marahang lumitaw ang tila bang mga bangkay, mga anino, mga nilalang mula sa kailaliman. Naroroong agad na nagsikalat ito sa buong kapaligiran. Maging mga kalansay na dragon ay makikitang lumilipad sa himpapawid. Lahat ng mga nasawi, namatay, nawalan ng buhay at naging ala-ala na lamang ng maraming nakalipas. Ginamit nitong si Oblivar upang sakupin ang buong kalupaan. Walang kakayahan itong si Oblivar upang direktang magkaroon ng epekto sa mga may buhay. Ito ay sa kadahilanan na siya ay bathala ng kamatayan at kabilang buhay. Sa mga tuwid, kahit naroroon ang kanyang presensya, hindi niyang maaaring direktang atakihin itong si Zed.
Kaya naman gumagamit siya ng mga tauhan, gumagamit siya ng mga kasangkapan, kaparaanan upang dito niyang padaanin ang kanyang kagustuhan sa pagpaslang sa maraming nilalang sa ibabaw ng kalupaan. Hindi lamang ang Haring si Zed ang mga napatay niya na gamit ang ganitong taktika. Marami na sa mga nilalang na makapangyarihan at umukit ng ngalan sa kasaysayan ang nagawa niyang kunin at dalhin sa kanyang kaharian. At sa pagkakataong iyon, si Delcurab at si Zed ang kanyang punteriya. Subalit sa labanang ito, sa kabila ng pagiging dihado nitong si Zed kontra sa dalawang puwersa, muling lumitaw si Zyro upang sumaklolo. Mahal na hari, naririto ako upang tulungan ka. Maring ito na ang huling pagkakataon na tumulong ako sa mga tao. Ngunit ibig kong tiyakin na magkakaroon ng kabuluhan ang huling pagtulong ko. Lalong-lalo na, pinanghahawakan ko pa rin ang diwa ng memorya at kapangyarihan ni Zen. Ang aking pagtulong ay may kapalit. Hindi itong magiging madali dahil nakaguhit na ang iyong kamatayan dito. Kaakibat nito, kung gusto mong tuluyang manahimik ang daigdig nito at kung gusto mong maiwasan ang muling panggagambala ng bathala ng kabilang buhay, kailangan mong isakripisyo ang sarili mong buhay. Ang tinutukoy ko ay ang kasunduan ng dugo, kung saan ang iyong buhay kapalit ng pagkakabilanggo ng diwa niyang si Oblivar, at kapalit nito ay ang sisidlan na magagamit natin para sa alaala ng iyong kapatid. Nakahanda akong gawin yan. Kung ang ibig sabihin nito ay mahabang kapayapaan para sa mundong ibabaw. Kahit nang alam ko na hindi itong panghabang buhay, tatanggapin ko. Mahabang panahon na akong nabuhay sa daigdig. Panahon na para ipasa sa mga nilalang sa hinaharap ang kapalaran ng mundong ito. Ngunit kahit papano, kung magagawa kong patahimikin si Oblivar at pigilan ang kanyang kapangyarihan, kahit buhay ko man ang maging kapalit, nakahanda akong gawin ito. Gawin na natin ang dapat. Tiyakin mo lamang maipipreserba ang aking kapatid at muli siyang babangon. Siya ang magpapatuloy ng aking nasimulan at siya ang haharap sa aming ama kapag nagkataon. Kung gayon, hayaan mong tulungan kita sa bisa at kapangyarihang iniatang sa akin. Sa basbas ng bathalang si Matilda, ginagawa kong aktibo ang selyo ng kasunduan ng dugo. At doon ay bigla na lamang nagliwanag ang isang bilugang uri ng ritual at simbolo na likha sa kapangyarihan at purong enerhiyang kulay rosas na nagmula dito kay Zyro. Kasabay nito, lumitaw mula sa kalangitan ang bathalang si Matilda. Ang bathalang tila bang nakaatang upang sunduin itong Haring si Zed. Yumakap ito sa hari at tila bang bumalot ang kapangyarihan sa kanya. Kasabay nito ay ang pagbabago ng kapaligiran. Naroroong tila bang sumabog ang napakalakas na enerhiya, dahilan upang mahawi ang kadiliman sa kalangitan. Doon ay muling sumilay ang liwanag ng araw at makikita ang pagliliwanag ng mga mata ng Haring si Zed. Makikita rin ang paglabas ng mga ugat sa kanyang katawan at bahagyang pagbitak ng kanyang mukha. Ito ay sa kadahilanan na bukod sa kapangyarihang taglay niya at sa kapangyarihan ng araw, ang kapangyarihan mula sa bathala ay naroroong pumaloob sa kanya. Ang nag-iisang bathalang na humaling dito kay Zed, ang nag-iisang bathala na sa mahabang panahon ay tila bang itinatangi ang haring tao. Ang pagkakataong iyon ay nangangahulugan ng pagpalit at pagsuko nitong si Matilda sa kanyang kapangyarihan bilang bathala upang sa panghabang buhay ay makasama itong si Zed. Ang kasunduang ito, kapag natapos, sa oras na maikulong itong si Oblivar, kukunin na ang buhay ng Haring si Zed at mawawala na sa pag-iral
sa mundo ng mga tao. Ano ito? Matilda, maski ikaw, nakikialam sa aking mga plano. Kung gayon, kasabot ka ni Kriston at ng lagalag na yan. Panginoon, anong gagawin natin? Nawala ang aking harang sa kalangitan. Wala tayong gagawin kundi ang ituloy ang plano at patayin ang hari. Gamitin mo ito. Kainin mo at magbibigayan sa iyo ng kapangyarihang walang kapantay upang wasakin na ang buong kalupaan. Wala akong pakialam kung sinong maapektuhan. Ang kailangan ko lamang, bago pang maagaw ni Matilda ang diwa ng haring yan, ay mapasa akin na. Kumilos ka at panghabang buhay na mapapasayo ang kapangyarihang taglay niyan. Masusunod po, Panginoon. Akin na at kakainin ko ang hiyas na yan. At doon ay walang pag-aalinlangang nilunok nitong si Castro ang isang kakaibang itim na hiyas na nagmula dito kay Oblivar. Mula doon, mula sa pagiging itsura ng tao, ay naging malahalimaw ang nilalang na ito. Si Castro ay iniwan at isinuko ang pagkatao niya at naging tila bang maihahalin tulad sa isang vampira na may napakakapal at napakahabang buhok na nagtataasan. Makikita din na ang katawan nito ay tila bang naging sobrang payat, ngunit solido ang enerhiyang lumalabas. Paliban pa doon, ang kanyang mga kamay at paa ay kakikitaan ng napakahabang galamay, mga daliring may matatalim na kuko at 3 buntot. Hindi nang makikita pa o wala nang representasyon pa at marka ng pagiging tao nito. Wala nang kakikitaan pa ng kanyang katangian bilang si Castro. Bugkos, isang tila bang nilalang mula sa kailaliman, nilalang ng kadiliman, ng kabilang buhay, ang naroroong kaharap ng Haring si Zed. Subalit, sa labanang ito, maririnig ang tinig ni Matilda na parabang umaawit. Kasabay nito ay ang paglitaw ng Volture. Teka, bakit Teka lang. Ito naman si Aw-Aw. Bakit naroon siya? Oo nga, kasama naman natin si Aw-Aw. Bakit naroroon siyang lumitaw? What is the meaning of this? Kung gayon, mukhang nauunawaan ko na. Aba, sana all. Wala pang ilang minuto, naunawaan mo na lahat ang kaganapan dito. Ano, mas matalino ka na sa pantas na kagaya ko? Anong ibig mo sabihin, Sir Ed? Anong naunawaan mo? Na dalawang Aw-Aw? Nauunawaan ko na kung bakit sa pakikipaglaban natin sa Volture ay nagpakita ang katauhan ng profesor na si Castro. Dahil malamang sa malamang. Alamang! Joke lang. Bakit ba, Ninang? Malamang sa malamang ay napas lang niya si Castro. Kung gayon, may ugnayan pala ang Volture at ang bathalang tinatawag na Matilda. Oo nga, now it makes sense. At doon nga ay biglang sumalakay ang Volture patungo dito kay Profesor Castro. Tama ang mga sinabi ni Ninang at ni Sir Ed. Tila bang may ugnayan itong si Matilda at ang Volture. At lumitaw ito upang sumaklolo o umalalay dito sa Haring si Zed. Naroroon itong lumitaw upang kaharapin itong si Castro. O mas tamang sabihin na ang sugo mula sa kabilang buhay. Ang kampon at kanang kamay nitong si Oblivar. Malas. Bakit maski na ang Volture naririto? Anong ibig sabihin ito, Matilda? Tuluyan mo na bang itatapon ang pagkabathala mo para lamang sa mortal na yan? Isa kang hibang, isa kang walang kwenta. Walang nagawa itong si Castro kundi ang kaharapin ang Volture na sa pagkakataong iyon ay malayong malayo sa kung ano ang nasilayan nila kulas na uri ng Volture. Ang Volturing iyon ay mas mabalasik, mas tila bang mabagsik, makapangyarihan at marahas dahil hindi nitong pinansin
ang bathalang si Oblivar. Direkta nitong inatake at sinakmal itong si Profesor Castro. Inutas ang leeg at ang katawan nito at naroroong sinakmal ang ulo hanggang sa magkadurog-durog ito. Makikitang napapikit na lamang itong si Oblivar nang makita ang pagkasawi at pagkapas lang ng wala man lamang kalaban-laban ng kanyang tauhan. Makikitang naroroong napapikit na lamang si Oblivar. Napasigaw ito ng pagkalakas-lakas dahil sa wala siyang nagawa at wala na ring nagawa pa upang manlaban ang kanyang tauhan. Nilamon ng Volture itong si Castro dahil sa naglalabas ito ng malakas na enerhiya at konsentrasyon ng kapangyarihang nagmula pa sa kabilang mundo, sa mundo ng mga patay. Napakabango nito para sa Volture at gamit ang kakayahan nitong si Matilda ay hinayaan niyang makapasok sa dimensyon ng mga tao. Ang Volture na noon ay naglalakbay at naghahanap ng kanyang susunod na hapunan. Matapos iyon, muling naglaho ang Volture. Tila bang nagtungo lamang ito doon upang lapain itong si Castro. Subalit sa isang iglap, sa muling pagtaas ng kamay nitong si Matilda, naroroong makikita nilisan ng Volture ang lugar ng labanan. Naiwan ang mga nilalang ng kailaliman na naroroong patuloy sa pananalasa at naroroong nakalutang naman sa ere itong si Oblivar. Alam niyang dehado siya. Alam niyang dahil sa wala na ang kanyang kanang kamay at wala na siyang kaparaanan pa upang gumawa ng masama at pinsalain itong si Zed, kinakailangan niya ang umatras upang gumawa ng panibagong plano sa pagtatagumpay ng pagpaslang dito kay Zed. Subalit huli na ang lahat. Naging aktibo na ang kasunduan nitong si Zyro at nitong si Haring Zed. At sa bisa nito, nakulong at napigilan ng pagkilos nitong si Oblivar. Doon ay makikita ang paglitaw ng isang medalyon mula dito kay Matilda. At sa medalyong ito tumama ang lahat ng liwanag na nagmumula sa katawan nitong si Haring Zed. Kasabay nito ay ang pag-ihip ng panghuling selyo ng kapangyarihan mula kay Zyro. Doon ay makikita kasabay ng pag-absorba ng enerhiya sa katawan nitong Haring si Zed. Kasabay nitong tila bang marahang hinihigop ang malausok na katawan at eksistensya ni Oblivar. Doon ay unti-unti nabilanggo ang bathala ng kailaliman sa tulong ng dalawang bathala na si Matilda at Zyro at sa kapangyarihang iniatang dito kay Zed. Nabalot ng selyo ang medalyon kung saan pinahina ang kapangyarihan ni Oblivar at naroroong isinelyo siya panghabang buhay. Ngunit kaugnay nito, ang marahang tila bang paglalaho at tila bang naging liwanag itong Haring si Zed na unti-unting napaparam, unti-unti tinatangay ng liwanag ng kalangitan. Kasabay nito, naglaho ang katawan nitong Haring si Zed. Naroroon naman na kinuha nitong si Zyro ang diwa ng puso ng hari, kung saan naging pisikal na anyo ito, isang materyal kung saan nagkaroon ito ng pisikal na anyo upang kumatawan sa isang mutya na kapapalooban ng memorya ni Zen. Ang prosesong ito ay hindi madali dahil nangangahulugan nito ng labis na enerhiya na nagmumula kay Zyro. Ika nga, katumbas ng kanyang buhay ang ginagawa niyang pagpepreserba sa maraming taon sa alaala at kapangyarihan ng binata. Sa kanilang pagtatagumpay na maikulong itong si Oblivar, sa bisa ng kapangyarihan ni Matilda at Zed, naroroong malayang nagawa ni Zyro ang huli niyang misyon sa mundong iyon. Kasabay nito, upang maprotektuhan
upang maprotektahan at maipreserba ang alaala at kapangyarihan ni Zen. Hinati niya ang kanyang presensya patungo sa dalawang sisidlan. Doon ay naglaho si Zyro, at ang dalawang sisidlan ay tila bang liwanag sa kalangitan na bigla na lamang lumipad at nagtungo sa hindi tukoy na lugar upang matagpuan balang araw ng mga itinakda. Dito ay sumabog na ang liwanag ng araw at unti-unting nilusaw ang lahat ng mga kampon ng kadiliman, mga nilalang ng kailaliman. Unti-unti silang napaparam, kasabay ng pagkatalo ng puwersa nitong si Castro. Sa huli, ang naiwang liwanag nitong si Zed, ang natatanging naging dahilan upang mabuhay itong si Profesor Del Curab. At doon, tila bang nalikha ang panibagong dimensyon kung saan sa kapangyarihan nitong si Matilda, nagkaroon ng bagong katauhan ang haring si Zed. Dito nag-umpisa at nasaksihan ang kauna-unahang engkanto sa kasaysayan. Si Kashmir, ang katauhan ni Zed sa panibagong nilikha. Kasama si Matilda. Sila ang dalawang unang engkanto na nabuhay sa kanilang dimensyon sa basbas ng kapangyarihan ni Criston na iniatang kay Matilda. Tila bang bago pa mang maganap ang lahat, nabanaaga na ni Criston ang mga kaganapang iyon. Bagamat hindi malinaw, ang ilang detalye ay nalaktawan. Maging ang paglitaw nitong si Faust ay hindi inaasahan ni Criston. Ngunit ang tungkol sa kapalaran ni Zed ay kanya nang nakita. Ang kapalarang magaganap kay Matilda ay kanila nang inaasahan. At ang paglitaw ng bagong dimensyon ay hindi maiiwasan. Ito ay sa kadahilanan na ang panahong pinag-uusapan dito ay milyong-milyong taon na sa nakaraan. Maraming sibilisasyon na ang lumitaw, lumubog, naglaho at muling bumangon. Paulit-ulit sa maraming panahon. Ang mga ritual, orasyon at karunungan ng mga engkanto sa kasalukuyan ay nagmula sa modifikasyon ng mga kapangyarihan at kakayahan na mismong si Zed ang gumawa, na noon nga ay nasa katauhan ng bagong nilalang o nilikha na nagngangalang Kashmir, ang pinakaunang lalaking engkanto. Doon ay bigla na lamang nagliwanag ang kapaligiran nila Kulas. Naglaho ang lahat ng mga nakikita nila sa nakaraan. Doon ay tila bang muli silang naglakbay patungo sa hinaharap. Ngunit ito ang alaala o ang memorya ng kanilang paglalakbay na makikita ang paghihiwalay ng espiritu ni Diana dahil sa kanilang paglalakbay o sa gitna ng dimensional na portal kung saan dinadala sila patungo sa kasalukuyan. Naroon pa rin ang ilang pwersa na nagtangkang pigilan sila upang matagumpay na makarating sa kasalukuyan. Ang espiritu ng diwatang si Diana ang nagsilbing tila bang lambat na humarang sa lahat ng pwersang ito upang hindi silang maabutan. Ito ang kadahilanan kung bakit sa kanilang pagbabalik sa kasalukuyang panahon ay wala ang alaala nitong si Diana. Dahil nga sa ang kanyang kapangyarihan bilang isang diwata sa pagkakataong iyon ay labis na napinsala. Bagamat hindi nawala, subalit labis na napinsala sa pagpigil sa mga puwersa ng dimensyon upang hilahin at ikulong ang lahat ng antingero sa kawalan. Doon ay tuluyan ng naunawaan ng lahat kung ano nga ba talaga ang nangyari ng mga panahong bumalik sila. Lalo na ang bigat ng sitwasyon at kondisyon upang itong si Beng at Tibor ay magawang maisama sa kanilang kasalukuyang panahon.
Naunawaan nila ang lahat ng iyon ay hindi lamang nagkataon. Hindi madali at hinding libre ang ginawang sakripisyo nila Zen upang magawang itong si Beng at Tibor ay makasama sa kasalukuyan. Nangahulugan, naging kapalit nito ang maraming buhay. Naging kapalit nito ang pag-iral ni Zen sa katotohanan at realidad. At naging bunga nito ang kasalukuyan nilang tinatamasa. Subalit hinding malinaw kung sino nga ba ang nilalang na pilit na bumubura sa eksistensya nitong si Zen. Kung sino nga ba ang nilalang na sa maraming pagkakataon inalis sa mga nakalathalang libro ng kasaysayan at karunungan ang pangalang Zen. Ang nilalang na naging dahilan ng pagkabigo ng plano ng 5 bathala. Doon ay muling nagmulat ang kanilang mga mata. Naroroon pa rin sila sa silid. Madilim na. Tahimik ang kapaligiran. Ay, grabing paglalakbay yun ah. Hanip, parang talo pa yung nanood tayo ng pelikula. Ang haba. Pero, I must say, yung magkapatid talaga ang main event nun. Ang tindi, kahit yung ginawang sakripisyo ni Haring Zed. Now I know. Ibig sabihin pala, may koneksyon si Haring Paring Zed sa mga hingkanto sa panahon ngayon. Ibig sabihin ba noon, posibleng pamangkin o pensan ni Among Zen, si Julia, my friend? Oo nga dahil mula siya sa dugo ng kauna-unahang engkanto na si Haring Paring Zed. Ibig sabihin pala nun, families si Julia, my friend, at si Paring Zen. Wow! What a accident. Ang galing naman maglaro ng tadhana. Pero teka lang. Ibig sabihin ba, yung nilalang na nasa medalyon ni Paring Zen, isang bathala din? Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Yung nilalang na lumapa sa kanyang kanang kamay, yung nilalang na pinoses niya at naging bilangguan niya. Karma is real. Teka nga. Paring Zen, bakit nananahimik yung si Oblibar dito sa Bulture? Bakit hindi na siyang nagsasalita? Hindi kong alam. Hindi ko ring maintindihan ang kondisyones ng kontrata ng dugo. Pero siguro it's safe to say na nagagawang pangibabaw ng kapangyarihan ng Vulture ang kapangyarihan ng bathalang yun. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ang Voltore kumpara sa bathala? Hindi ko masasabing mas makapangyarihan ng Volture. Ngunit marahil dahil sa epekto ng selyo ng kapangyarihan ng Haring si Zed at Matilda upang pigilan at kontrolin ang kapangyarihan ng bathala ng kailaliman at ang epekto ng selyo ng kontrata ng dugo. Dahil doon, hindi magagamit ni Oblivar ang kanyang kapangyarihan habang nasa loob ng Vulture, isang nilalang ng dimensyon. Kung magkagayon, walang silbi ang kanyang kakayahan habang nasa loob siya ng Vulture at mananatili siyang tulog. Buti nga sa kanya. Imbis nang nananahimik siya sa kanyang daigdig sa kabilang mundo, pupunta-punta siya sa mundo ng mga buhay, ayon tuloy ang napala niya. Pinatulog siya. Sleeping time, baby. Teka nga. Dahil alam na natin yon, ang problema, asan yung sisidlan ng kapangyarihan? Hindi natin nakita. Nakita mo yung parang blur na blur? Akala mo naman napakasensitibo nung palabas na pinanood natin. In-skip yung detalye tungkol sa sisidlan ng kapangyarihan. Ay, itong si Syro, hindi man lamang nilinaw. Dapat nagbilin siya kung saan niyang inilagay yun. Pagkatapos lumipad ng pagkalayo-layo, saan natin hahanapin kabundukan yon? At saka, isa pa, sa tingin nyo, mabubuhay pa kaya yung batalang si Syro? Kagaya nung, hindi ba't paulit-ulit na nabubuhay din yung uno na yon? Aba, paano kapag isang beses makasalubong na naman natin si Uno dito at makalaban natin? Nagsasawa na ako sa pagmumukha niya. Wala bang katapusan yon? Sa palagay ko ay may katapusan ito. Kagaya nung kung paanong natapos ang pag-iral ng Haring si Zed. Ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit ayaw niya nang muli pang buhayin ang kanyang katawan bilang tao. Dahil
masaya na siya sa piling nung Matilda na yon sa mundo ng mga engkanto. Wow! Teka. Ang mga engkanto ay may mahabang buhay. Posible kaya yung engkantong si Haring Paring Zed ay naroon pa din sa dimensyon ng mga engkanto, naglalakbay, nananahimik, at hindi lang natin alam. Baka nakasalubong na natin yun. O baka naman kasama dun sa mga puwersa nung haring tinulungan natin sa mundo nila. What if lang, isa pala siyang matandang ermitanyo na nakausap na ni Paring Zen. O diba, what if lang naman. Ayoko naman kayong mag-overthink, pero napakarami ng posibilidad. Maaring kayang ayaw niya nang buhayin ang kanyang katawan kasi paano kapag binuhay yun, edi marireset lahat ng kaganapan. Baka maglaho ang mga engkanto. Now I know. Alam mo, natatats talaga ako sa kabutihan ng Haring Paring Zed na yan. Natutunan niya siguro sa akin yun. Mana-mana lang talaga ang kabutihan at kagwapuhan. Ano? Teka lang pa rin, Kulas. Hindi naman kayong magkamag-anak. Paano niya namang mamanahin yun sa'yo? Ito naman, masyado kang patola. O paano? Kailangan na natin sigurong kumilos. Baka naman yung mutya ng hunyango na yan, kunin na natin bago pa makuha ng iba. At doon nga ay hindi na nilang pinagtalunan pa ito. Malinaw na sa kanila. Malinaw pa sa sikat ng araw ang dapat nilang gawin. Tanging ang paghanap sa sisidlan ng kapangyarihan ni Zen ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Sa pagkaasang kapag nakuha nila ito, ay magkaroon pa ng kasagutan ang maraming katanungan sa kanilang isipan. Maaring napakabilis lamang ng kaganapan sa pagpapakita sa kanila sa nakaraan. Ngunit dahilan nito upang magkaroon ng maraming katanungan sa isipan ni Zen at nitong si Sir Ed. At batid nila, kapag nahanap nila ang sisidlan ng kapangyarihan, ay magkakaroon ito ng linaw. Lalong-lalo na kung bakit may pilit na bumubura sa kasaysayan ukol sa naganap dito kay Zen. Doon ay nakaparada na sa labas ang lahat ng sasakyan nila. Naihanda na ng mga tauhan ng ama nitong si Bellatrix ang kanilang transportasyon patungo sa bundok kung saan naroroon ang kastilyo nitong si Vladimir. Naghahanda na rin ang pangkat nila Senyor Ibarra upang pumasok dito. Umaasa itong sila Zen. Magagawa pa nilang maabutan ang kanilang mga kasamahan bago pang tuluyang pumasok ito sa kastilyo. At maliban pa doon, inaasahan na nila na sa kanilang daan patungo doon, makakaharap nila ang ilang mga espesyal na uri ng tao at mga nilalang na hindi pang inaasahang pipigil sa kanila sa muling pagsasama-sama. Kasama nila ang mayordomo. Sa utos nitong si Bellatrix, walang nagawa ang mayordomong ito kundi ang alalayan ang kanyang mga kaibigan. Handa na ang lahat at naroroong nag-umpisa na ang kanilang paglalakbay patungo sa kastilyo ng primordial na vampira. Mga kahaswang, maraming salamat po. At kagaya ng alam nyo na kahapon ay wala tayong upload at pinili po nating makapagpahinga kahit isang araw upang magkaroon tayo ng fresh start at panibagong mga ideya para sa ating storya. Sana naman po ay naunawaan natin ang flashback or kung bakit kinailangan nating ipakita ang nakaraan. Ito ay upang masagot na rin po ang agam-agam katanungan sa isipan ng marami sa ating mga tagapakinig. Oo, at nauunawaan ko po ang ilan sa inyo ay hindi mahilig sa mga flashback at mga kwento ng nakalipas. Subalit, let's face it, ang isang series na ganito kahaba ay kailangan ng mga flashback na kagaya nito upang mas maipaliwanag ang mga bagay ng nakalipas kung paano itong nag-uugnay o nagdurugtong sa mga kaganapan sa kasalukuyan. Sana po ay naging malinaw sa atin kung bakit hindi nang maaring buhayin pa itong si Haring Zed at kung papaanong nasawi itong si Zen at kung bakit walang ala-ala si Diana at bakit wala si Zyro. Ang natatanging katanungan na lamang po sa ating isipan marahil ay nasaan si Baby Crisanta? Yan po ang misteryo na sa kasalukuyan po ay hindi pa natin maaring isiwalat sa inyo. Maging ang sikreto nitong sininang. Maaring ang ilan sa inyo may teorya na naman, may mga haka-haka, and I dare you to put it down into our comment section. Pakinggan natin or basahin natin kung ano ang inyong mga teorya.
Sino ba ito si Ninang? Ano ang kanyang kinalaman dito kay Zen at nasaan si Crisanta? Ano ang mangyayari sa pagdating ni Zen sa kabundukan kung saan naroroon ang sandamakmak ng mga kalaban na may intensyong agawin ang mutya ng Hunyango? At ang mutya ng Hunyango na ito ba ang sisidlan ng kapangyarihan ni Zen? Sino ang nilalang o sino ang mga nilalang na pilit na itinatago o ikinukubli ang katotohanan tungkol sa nakaraan nitong si Zen at tila bang sadyang binura siya sa mga aklat ng kasaysayan, lalong-lalo na sa mundo ng mga antingero, upang hindi nang malaman pa ng mga antingero sa kasalukuyan? Buhay pa nga ba itong si Haring Zed sa mundo ng mga engkanto? Lahat ng yan, tingnan natin kung malalaman natin sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Kaya naman mga kahaswang, manatili kayong updated sa pamamagitan ng pag-like at pag-comment sa ating video. Mag-subscribe ka na rin kung umabot ka na sa parting ito ng kwento dahil sa napakahaba ng ating storya at naabot mo ito. Ibig sabihin interested ka. Kaya naman po, pindutin ang subscribe, piliin sa notification bell icon ng all upang manatili kayong updated sa ating mga kwento. At kung hindi itong nagpa-pop up sa inyong mga cellphone ang notification ng ating upload, mangyaring i-check sa inyong settings ng application kung naka-allow ba ang notification para sa YouTube. Sa ngayon ay yun lamang po para sa ating kwento at magkarinigan po tayo sa susunod nating kabanata. Ito ang inyong narrator na si Sir Mar. Dito lamang yan sa Proyekto Aswang.